Ay mga kakawali, at nakita nyo na nga at niluluto ko na at ginagataan ko, nilagyan ko siya ng kaunting asin, anis at ginataan ko at meron siyang kakanggata at siya ay niluluto ko na mapagkakamalan nyo talaga na akala nyo siya ay root crops na katulad ng kamoteng kahoy at katulad ng ibang root crops at kasaba, ngunit hindi po siya root crops kundi. Hi guys, ako po ay nandito ngayon sa isang puno na tinatawag dito na ulo o ulo, at pero mapagkakamalan nyo po ito na parang kamansi o puno ng tinatawag na breadfruit o tinatawag sa amin na ugob. Ngunit hindi po ito breadfruit o tinatawag dito na kamansi o ugob, kundi ito po ang tinatawag na kulo. Ang kulo ay tinatawag ding ulo ayon sa nabasa ko, at ito daw ay maraming pinagkakagamitan o luto sa lugar tulad ng Hawaii, na kung saan ginagawa rin itong parang luto ng tinapay. At ito nga ay parang, bagamat ito ay bunga, ay hindi po ito binugulay, hindi tulad ng kamansi, kundi ito po ay niluluto na parang root crops, parang mga kasaba o iba pang mga root crops. At nang linuto ko ito ay para siya talagang masarap na parang tinapay, kaya tinawag siguro na breadfruit dahil ang pagluluto sa para siyang dough o para siyang malagkit na niluluto na parang mga katulad ng root crops. At ito nga ay niluluto na parang root crops na, ngunit dito sa amin ay mahilig kami dito sa ginataan, kaya ginataan rin namin ito dito na parang tinatawag sa amin na pinakro na parang saging o kasaba at iba pang mga root crops o kamote o gabi. At ito po ay nanggaling sa bayan ng Prieto Diaz nung dumayo yung mga Marians at bumili sila yung mga domisilarya. Marami rin naman dati nito dito sa amin sa tinatawag na lugar na Lumboy sa Barangay Taptap. Ngunit ngayon ay mga nawawala na rin, hindi na ako nakakita. Oh my God! Wow! Ay mga kakawali, at nakita nyo na nga at niluluto ko na at ginagataan ko, nilagyan ko siya ng kaunting asin, anis at ginataan ko at meron siyang kakanggata. At siya ay niluluto ko na mapagkakamalan nyo talaga na akala nyo siya ay root crops na katulad ng kamoteng kahoy at katulad ng ibang root crops at kasaba, ngunit hindi po siya root crops kundi siya po ay bunga, fruit, katulad siya ng ibang mga prutas, ngunit siya ang prutas na hindi kinugulay kundi siya ay niluluto na parang alamang ugat katulad ng kamoteng kahoy, kasaba at kamote. At siya nga po ay hindi siya kamansi o tinatawag dito na ugob, kundi isa siyang ibang kalahi ng kamansi, kundi siya ang tinatawag na dito sa amin na kulo, o ayon sa nabasa ko siya ay tinatawag sa ibang lugar na ulo. At siya po ay kilala rin sa lugar na Hawaii at sa ibang lugar. At marami siyang ibang uri ng luto na ginagawa. At ngunit dito sa amin, mahilig kami dito sa ginataan. Kaya ang ginawa ko siya ay ginalatan ko, hinugasan at hiniwa na parang hugis din ng mga katulad ng root crops, katulad din ng mga kamote at kamoteng kahoy at ating ginataan. Ito ay galing sa bayan ng Prieto Diaz dahil dito dati ay meron sa amin sa isang barangay Taptap sa lugar na tinatawag na Lumboy. Ngunit ngayon ay nawawala na. Itong kulo ay meron ding mga tawag sa ibang lugar at sa scientific name, at ito ay maraming pwedeng lutuin at pwede rin siyang tawaging katulad din ng kamansi na breadfruit. At kung sa katunayan, mas akma itong tawaging breadfruit kasi niluluto ito at kinakain na parang tinapay o bread dahil root crop na, hindi siya gulay. Ang kamansi ay mas hindi nga dapat tawaging breadfruit dahil siya ay gulay, hindi siya pwedeng iluto na katulad nito. Kaya lang, siyempre lahi rin siya ng isang lahi din, kaya tinawag siguro ang kamansi na breadfruit din. Pero kalahi rin siya ng ibang mga puno katulad ng langka, durian, pagkakamukha rin kasi. At ito na yung kulo na tinatawag, at ito ay tinatawag din breadfruit, kundi ang mas akma na tawag yung breadfruit dahil nga ito ay parang bread, palagkit siya pag niluto at masarap din, malinamnam, para siyang kasaba pero mas masiksik na uri na pag kinain mo at masarap din naman. At ang uring ito na breadfruit o kulo ay
tinatawag sa scientific name na Artocarpus altilis Parkinson. Parang apelido ng tinawag sa Parkinson disease. Oh my God! Wow! Postbirds. Ang mga pangalang Artocarpus communis at Artocarpus incisa ay mga lumang kasing kahulugan para sa Artocarpus altilis. Iba pang karaniwang pangalan, ang breadfruit ay maraming karaniwang pangalan sa iba't ibang wika at rehiyon. Tawag sa English ay breadfruit, Espanyol arbol de pan, para kasi siyang pan o pinapay kasi arbol de pan, fruta de pan o pan panapel. Sa Francis naman ay arbe a prain, fruit a prain. Sa Tagalog, rimas. Dito sa amin ang rimas ay iba. At ito ay iba naman sa amin, ang rimas dito ay yung guyabano. Pero sa kanila, rimas sa Tagalog. Ang iba pa ay ulo. Ulo ang tawag. Sa amin naman ay kulo. Sa Hawaii ay samwa, sokon. Indonesia, sa Malaysia ay sokon. So, yun ang tawag sa mga iba-ibang lugar. At nalaman ko rin na maraming iba-ibang luto o paraan ang para sa breadfruit o dito sa kulo. Ang breadfruit ay isang prutas na maraming gamit na maaaring kainin sa iba't ibang paraan. Depende sa antas ng pagkahinog nito. Narito ang ilang paraan upang lutuin ito. Ang breadfruit o kulo ay maaaring ilaga. Ang pagpapakulo ng breadfruit ay isang karaniwang paraan upang gawing malambot at katulad ng patatas ang texture nito. Kita nyo, pwede pala siyang katulad sa patatas. Pwede rin siyang iprito. Maaari itong iprito para sa malutong. At siguro para din siyang chicharon kasi sabi dito malutong na luto. Pwede siyang inihaw. Ang pag-ihaw ng breadfruit sa mga baga ng uling ay pagbibigay dito ng matamis at mausok na lasa. Giniling. Kapag tuyo ang breadfruit ay maaring gawing harina na walang gluten at maaring gamitin bilang kapalit ng ordinaryong harina. Iba pang mga paraan, maaari itong gamitin sa mga casserole, fritter, pancake, tinapay, curry, nilaga at salad. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng breadfruit. Ang breadfruit ay hindi lamang masarap kundi mayroon din itong maraming benepisyo sa kalusugan ng puso dahil mayaman sa potassium. Nakakatulong ito sa pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo at kontrolado ang presyo ng dugo at tibok ng puso. Pamamahala ng diabetes. Ang breadfruit ay maaring makatulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at mapabuti ang insulin sensitivity. Pagpapabuti ng digestion. Ang fiber sa breadfruit ay tumutulong sa paglilinis ng toxins sa bituka at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Pagpapalakas ng immune system. Naglalaman ito ng antioxidants na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga impeksyon. Kalusugan ng balat at buhok. Ang vitamina C sa breadfruit ay nagtataguyod ang produksyon ng collagen na nagpapabuti sa elasticity ng balat. Iba pang mga benepisyo. Bukod sa mga nabanggit, ang breadfruit ay mayroon ding mga sumusunod na benepisyo. Pagpapabuti ng reproductive health, pag-iwas sa cancer, pamamahalaan ng timbang, pagpapabuti ng kalusugan ng buto, pag-regulate ng presyo ng dugo. Ang breadfruit ay isang napakainam na pagkain na may maraming benepisyo sa kalusugan. Maaari itong maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na dieta upang mapabuti ang iyong kalusugan at well-being. Siyempre, hindi naman tayo doktor at hindi naman tayo eksperto na talagang ito ay gagawin natin o susundin. Ito ay mga ayon lang sa aking nabasa para doon sa mga manonood ng video ko ito. At ito nga ay naglagay na ako ng anis at pinapabang ako lalo. Dinodorog ko ng bato para mas lalong bumango. At nilagyan ko rin ng kaunting asin. At ito ay ating gagataan. Una, ilalagay muna natin ang unang gata. At kapag kumulo na, ayan no, lalo na kapag tuyo na, mayroon ng anis, may asin na kaunti.
Sa huli na, panghuli na natin ilalagay yung asukal at yung tinatawag na hatek. Ang hatek ay tinatawag sa Katagalogan ng kakanggata. Ang kakanggata ay ang unang piniga na gata ng nyog dahil merong pangalawang piga. Yun ang unang iluluto dito. Kapag pumulo na at malapit nang matuyo ang unang gata ay ilagay na ang kakanggata para sa mas mamantika na luto na at magiging malinamnam.